sa traditional processing method at using the acetator kit sa pag-produce ng vinegar. So before that, I want to share to you simple basic GMP guidelines before we proceed or processing sa ating product. Panoorin po natin ito. Ayan po. So, napanood nyo na po yung basic GMP. So, dapat tandaan po natin bago tayo mag-proseso ng pagkain. So, dapat po natin isundin yung binigay ko pong basic GMP, which is wearing hairnet, face mask, gloves, kung maaari, pwede rin yung mga rubber boots. Ayan, before we proceed to processing. As well also na i-ano po natin, i-ensure natin yung mga pagproseso natin o yung ginagawa po natin produkto ay standardized siya. Tapos sinusunod po natin yung mga procedure na sinet natin na standardized procedure para makaproduce po tayo ng good quality na produkto. Ayan. So ngayon po, proceed na po tayo sa pag-produce ng vinegar. Ano-ano ba ang mga materials na kailangan po natin? So unang-una, kailangan po natin is yung kung ano po yung gagawin po nating vinegar. For example po, nakalagay po dito sa aking presentation is coconut water. Ayan. So pwedeng gamitin po natin different kinds of fruits. Ayan. So yun, ang ginamit po natin is coconut water. So next is refined sugar. Next, we also use the active dry yeast. So, or ito yung mga readily available po sa market, yung mga baker's yeast na tinatawag o yung ginagamit po sa paggawa ng tinapay. Kasi before, medyo may kahirapan po talaga maghanap ng yeast for vinegar. So, as an alternative, we can use the active dry yeast o yung mga baker's yeast na tinatawag. Then we also need mother vinegar. Importante po ito, yung mother vinegar. So ito po yung tinatawag po nating starter vinegar. So readily available na po ito sa market para sa pag-produce natin ng vinegar. So next po, mga kitchen utensils such as measuring spoon, measuring cup. So importante po yung dial thermometer. So kailangan meron po tayo nito dahil ito yung gagamitin po natin sa pag-monitor ng temperature ng ating vinegar. And next is the weighing scale.
So, sunod po natin mga materials na kailangan, yung stainless steel na stock pot or any any food grade na plastic drum, pwede po, or any mga stainless container. Ayun. So, ang mas maganda po yung mga gamit natin ay mas ensure natin na lahat sila ay stainless steel. So, wag po natin gamitan ng aluminum because magre-react po yung vinegar natin sa aluminum. So, make sure na lahat ng gamit po natin sa paggawa ng vinegar ay made from stainless steel. Ayan. So, kailangan po natin ng cheesecloth and the steam jacketed kettle, or kung wala ho tayong steam jacketed kettle, pwede naman po yung mga stove, yung mga ordinary stove, ayan, or mga heavy duty stove. So ayan po yung mga materials po natin kailangan sa paggawa po ng ating vinegar. So proceed po tayo sa procedure. So first step, so proper selection of materials. So it should be fresh coconut water. So pag sinabing fresh coconut water, so raw materials must be clean, free from filth and any contaminants. So dapat malinis siya, wala siyang mga husk from the bao. Yan. So para ma-ensure natin na wala siyang mga filth, so mas maganda we use cheesecloth to strain yung mga foreign matters. Ayan. So next step po is weigh and strain. Ayan. So dapat po timbangin po natin lahat ng mga gagamitin po natin. Naka-weigh po siya dapat. So para makuha po na pag sa end ng ating product, yung end product po natin, so makakapag-compute po tayo. Gagamitin po natin yung mga timbang na yun sa costing po natin. Yan. So initial and final weights of raw materials should be determined. Strain the coconut water using cheesecloth. So yun, kagaya nabanggit ko po kanina, igamitan po natin ng cheesecloth para masala po natin yung mga dumi galing po sa habang hina-harvest natin yung coconut water. Step 3 po, so mix coconut water with sugar. So given po kanina sa mga materials natin yung amount ng mga gagamitin po natin. So we have we need the 8 cups of coconut water. So lalagyan po natin siya ng 1 1/2 cup of sugar. Ayan. So, ganun po karami. So, i-dissolve po natin yung 1 1/2 cup of sugar sa 8 cups of coconut water. So yun po yung magiging basihan natin if ever na mag-expand po tayo. Pwede po nating padamihin po yon with that small amount. So kaya po nakasukat po siya. So after po nun, ma-dissolve po yung sugar sa coconut water. So para mas ma-ensure pa po natin na malinis or wala na pong tutubong ibang mikrobyo doon. So mas maganda po kung ipapasteurize pa natin siya para to ensure na yung tutubong
mikrobyo or yung pag-ferment natin sa vinegar natin ay yung gusto lang po natin na mikrobyo. Yan. So pasteurize natin by heating at 60 to 65 degrees Celsius for 10 to 15 minutes. Yan. So after po nun, palalamigin po natin siya. So dapat po after pasteurization, dapat po yung ating yung coconut water natin dapat maligamgam. Yan. So kumbaga mga at least 40 degrees Celsius or kaya na po ng skin natin yung init. Kasi pag masyado pong mainit, lalagyan po kasi natin siya ng yeast. So possible na hindi mag-grow si yeast kasi masyadong mainit. So mamamatay po siya. Yun. So dapat po enough po yung heat. Kumbaga maligamgam siya to be able to grow yung yeast na ilalagay natin. So etong portion po na ito, this is alcoholic fermentation. So place the pasteurized coconut water in a clean container. Lagay natin siya sa stainless pot or any food grade na plastic drum. Then, lalagyan po natin siya ng yeast. Half teaspoon ng yeast. Tapos, i-mix lang natin siya ng konti. Tapos, tatakpan na po natin siya. It's better to cover it with cheesecloth. Tapos, i-wrap natin siya ng rubber. So, yun po. Para hindi po mapuntahan or makontaminate yung ating alcoholic fermentation. Lalagyan natin siya ng rubber para, kasi ano po yan na-attract po dyan yung mga flies. So, to avoid that, so dapat siya, yung naka-ali ng rubber yung ating cheesecloth para hindi po makapasok yung mga langaw. Yan. So, allow to ferment for 2 to 3 weeks or until there are no more bubbles of carbon dioxide formed. So, this is the alcoholic fermentation. So, yun, malalaman po natin kapag okay na po yung ating alcoholic fermentation kapag wala na siya masyadong bubbles, tapos maamoy nyo po yung presence of alcohol. Yan. So yun po yung dalawang paraan para ma-determine po natin na pwede na po yung ating alcoholic fermentation. So ulitin ko po, unang-una, maamoy natin yung presence of alcohol. Pangalawa is yung wala nang bubbles o konti na lang yung bubbles na present sa alcoholic fermentation. Ayan. So after po ng alcoholic fermentation, so ang next step po natin is decanting. So decant the alcoholic solution to remove the yeast and other solid materials. Ayan. So kung makikita nyo po, yung mga sa alcoholic fermentation po natin, may mga precipitate po yan. So mas maganda pag i-decant natin siya. So hayaan natin siya mag-settle sa ilalim. So tsaka natin siya i-harvest yung liquid sa ibabaw without disturbing the precipitate. So mas maganda kung is using siphon. Isa-siphon natin siya para makuha natin yung alcoholic fermentation natin. So, yung pasteurization po, so this is optional. So, pwede nyong pasteurize or pwedeng hindi na. Yan, depende na po sa inyo. So, next step po is
mag-proceed na po tayo sa acetic acid fermentation. So, yan po. So, from our alcoholic fermentation, so magdadagdag po tayo ng 2 cups of mother vinegar or vinegar starter. Yan. So, tapos ilalagay natin siya ilalagyan natin, mimix natin yung mother vinegar sa alcoholic fermentation natin. Tapos, i-cover ulit natin siya ng cheesecloth. Tapos may rubber to proceed ng fermentation natin ng acetic acid fermentation. Ayun. So set aside for 1 month or until maximum sourness is obtained. For the development of desired aroma and flavor, allow the vinegar to age in barrels or earthen jars which are filled to full capacity. Ayan. So yung iba po, ayan, fine-ferment sa jars or sa mga barrels to add flavor and to age also. So yun po yung natin. Acetic acid fermentation. So pangalawang fermentation na tayo. Next po nun, kapag na siya, maamoy na natin na maasim na siya, proceed na po tayo. Pwede na natin siyang harvestin. So with that, pagka-harvest nun, ipapasteurize natin siya. Pasteurize natin siya at 80 to 85 degrees Celsius to kill the microorganisms before bottling the product. So yan. So ang purpose natin kaya natin siya ipapasteurize is to stop the fermentation and to kill microorganisms before bottling. And so yon. So that is to stop the acetic fermentation. So after po nun, ma-pasteurize natin, we can proceed now to bottling. So pack in sterilized bottles or packaging materials and label and store. So yun po yung pag-produce ng traditional method. So we proceed now po sa pag-produce naman po ng vinegar using the accelerated method or the acetator. So number 1, same with the traditional method. So kailangan po natin is yung raw materials na gagawin po nating vinegar. Dito po ang ginamit po natin is coconut water. So raw material must be clean, free from filth and any contaminants. After po nun, after nating makuha yung raw materials natin, so adjust na po natin agad yung total soluble solid niya or yung TSS. So ang sa vinegar, pag-produce po kasi ng vinegar, dapat po ang TSS ng ating raw material ay 12 to 15 degree Brix. Yan, tandaan po natin yan. So to be able to do that, so ganito na po ang ginawa namin para mas madali na po sa mga magpo-produce ng vinegar. So provided na yung coconut water natin is 85% coconut water, so magdadagdag na lang po tayo ng 15% sugar. Yan. So ayan po yung ratio niya. 15% sugar, 85% coconut water. So kapag minix po natin yon, makaka-produce po tayo ng 12 to 15 degree Brix na TSS sa ating coconut water. Ayan.
So, halimbawa, kung meron ho tayong 85 kilos na coconut water, so magdi-dilute tayo ng 15 kilograms na sugar. Yan. So, yun, ganun po kadali. So, kung makuha na po natin yung TSS niya, proceed po ulit tayo sa pasteurization. So, to ensure na malinis yung ating coconut water. So, wala pong tutubong unwanted microorganisms. Ang tutubo lang po is yung yeast na ilalagay po natin. So, pasteurize natin ng 60 to 65 degrees Celsius for 15 minutes. Then, papalamigin po natin siya hanggang 40 degrees Celsius. Yan po yung nabanggit ko kanina. So, dapat yung ating coconut water dapat kaya ng skin natin yung init. Bago po natin i-mix yung yeast. Ayan. So next step po, proceed na po tayo sa alcoholic fermentation. Ayan. So given the coconut water, so for example, we have 100 kilograms of coconut water. So coconut water plus sugar, 100 kilograms po siya. So, lalagyan po natin siya ng 1 tablespoon na active dry yeast. So, tapos, yun po, i-ferment po natin siya for 1 to 2 weeks. So, this is alcoholic fermentation. Yan. So, malalaman po natin yung alcoholic fermentation natin kapag okay na siya kung yun nga po, yung presence ng bubbles unti-unti na po nawawala. And also yung amoy po niya is naamoy po natin yung alcohol. Ayan. So, ayun yung alcoholic fermentation po natin. So, after ng alcoholic fermentation, proceed na po tayo. Pag okay na yung alcoholic fermentation natin, we can proceed to acetic acid fermentation. So, paano po ba yon? So, ganito po yon. So, from 100 kilograms of ating alcoholic fermentation, magdadagdag po tayo ng mother vinegar. Gaano po karami? Ito po, nakalagay na po sa presentation ko. Ang ilalagay po nating mother vinegar ay 20%. Ayan. So kung meron tayong 100 kg, so 20% ng 100 kg na alcoholic fermentation, lalagyan natin ng 20% mother vinegar. So yun. Tapos yun na po yung ating acetic fermentation. Pag napaghalo na po natin yung mother vinegar, tsaka nahalo na natin yung mother vinegar sa alcoholic fermentation, proceed na po tayo sa ating next step. Introduce na po natin siya sa ating acetator kit. Ayan. So makikita nyo po, we have the series of acetator kit. Ayan. So dito po natin ilalagay yung ating alcoholic fermentation na may mother vinegar. Ayan. So allow to ferment or condition into the acetator for 1 week. Ayan. Monitor the air pressure setting. It should be between 5 to 15 PSI. Yan po yung yung pressure ng air ng ating acetator. Ayan. Kasi during acetic fermentation, kailangan din ng microorganism ng clean air. So yun po yung ginagawa ni acetator. So nagpo-produce siya ng clean air.
So with this acetator, hinihasten po niya yung acetic fermentation. So ito po, so sa unang paglagay natin or pag-ferment natin, so nakalagay po, condition into the acetator for 1 week. So sa una lang po yan, 1 week. So para ma-condition po yung ating acetator. So after 1 week, makuha na po natin yung ating desired titratable acidity, which is 4% to 5%. So we can harvest na yung ating vinegar. So yun po. Paano po natin makukuha yung titratable acidity na 4%? So paano natin monitor po yung vinegar kung okay na ba yung titratable acidity niya, kung naka-reach na ba siya ng 4, yan. So by checking its TA or titratable acidity, so pwede na po natin i-harvest yung vinegar. Ayan. So ito po, pakita ko lang po sa inyo yung simple checking the TA or the titratable acidity. Kung paano po pag-measure or paano po pagkuha ng simple titratable acidity. Panoorin niyo po ito.
So, yun po. Ganun po yung pag natin, simple titratable acidity measurement. So, yan, kita nyo po kapag okay na po yung sa titration, so dapat po hindi na mag-change yung color. So yung light pink, pagka ganon, iyon na po yung endpoint natin sa titration. Ayan. So ngayon po, proceed na. So after ma-monitor na natin yung TA niya, so proceed na ho tayo sa harvesting. Ayan. So after reaching 4 to 5% TA o kung ano po yung desired nating titratable acidity, so we can harvest 10 to 20% of the volume. So or simply ganito na lang po na kung halimbawa yung nanggaling po tayo kanina sa 100 kilograms na acetic acid fermentation, pwede po nating harvestin yung 3/4 po ng drum. Halimbawa, ang isang drum po natin, it contains 100 kilograms na acetic acid. So, pwede na po nating i-harvest yung 75% niya. So magtitira po tayo ng 1/4 sa drum. Ayan. So from 100%, harvestin natin yung 75%. Tapos matitira po yung 25%. 25% ng acetic acid fermentation. Kasi kaya po natin tinara yun po yung magiging starter po natin sa susunod nating alcoholic fermentation na ilalagay. Yan. So, ulitin ko po, pagka-harvest natin ng 75% ng vinegar, so may matitira pong 25%. So, ngayon, kung gaano po karami yung tinanggal po natin na vinegar, so ganon din po karami yung ibabalik natin na alcoholic fermentation. So, dapat ready na po yung susunod nating alcoholic fermentation. Kasi po, iraran lang po natin siya sa acetator ulit ng overnight. So kinabukasan, pwede na po nating i-harvest yung vinegar natin. So ang matagal lang po is yung sa una kasi yung kailangan po nating i-condition yung acetator natin sa pag-produce ng vinegar. So after a week, yung pag naka-harvest na tayo ng una, yung susunod na nating paglagay or pag-produce ng vinegar, everyday na po tayo mag-harvest niyan. Provided na, syempre i-monitor pa rin natin yung bago tayo mag-harvest, i-check pa rin natin yung titratable acidity niya, yung TA niya. So kung anong desired natin, halimbawa ang desired natin is 4%. So pag nakuha na natin sa titration yon, so pwede nating i-harvest yon. So within 24 hours or overnight, kaya na po ni acetator yon. So ganun po kabilis yung pag-harvest natin. So every day po mag-harvest na tayo ng vinegar. So proceed na po tayo. So after harvesting the vinegar, so kailangan natin siyang i-pasteurize. I-pasteurize natin siya at 85 degrees Celsius to stop the fermentation and also to kill any unwanted, baka during transfer ng ating
vinegar, may contamination. So, mapapatay na po natin yung unwanted contamination na yon. So, kailangan po natin siyang i-pasteurize to 85 degrees Celsius. Once na ma-reach natin yung temp na yon, stop na po natin siya sa fire, tapos ready for bottling na siya. Ayan. So, or pwede nyo pong pwedeng hindi na siya i-pasteurize, depende po sa inyo on how you kung paano nyo po i-market yung inyong vinegar. Kasi po yung kagaya po nung if you're familiar with a certain brand na vinegar, may nakalagay po sa bote niya with mother liquor or mother vinegar. Nakasulat po yun eh. So, ibig sabihin, unpasteurized po yun. Kumbaga, hindi siya pinasteurize. So, may mga buhay pa po yung kumbaga tuloy-tuloy pa po yung fermentation niya, yung acetic fermentation niya. Ayun. So, pero eventually po, magsasubside din po yun. So, kung mapapansin nyo yung brand na yun, tumatabang na po siya eventually. Kasi kumbaga, namamatay na yung mikrobyo or nawawala na dahil wala na siyang makain. Ayan. So after pasteurization, ready for bottling na po tayo. Ayan. Lagay natin siya sa desired packaging natin, bottles, containers, or gallons. Ayun. Tapos labelan po natin, then store. Ayan. Yung iba po, kasi ang ma-experience niyo po dito, ano naman po kasi, since na it is organically process, ang problem po dito is yung meron po siyang precipitate sa ilalim. So to avoid that, so before bottling, you can proceed to racking na tinatawag. Kumbaga, after pasteurization, ilagay niyo muna siya sa isang container, sa isang malinis na container, hayaan natin siya doon for few days kasi magkakaroon po siya ng precipitate. So ito po yung mga dead cells or yung mga patay ng microorganisms. Pero safe po yun. Kasi minsan parang pangit lang tignan na meron tayong precipitate sa ilalim. So to avoid that, so we can use racking method. So para makuha natin is yung clear na vinegar lang. Ayan. So here's the capital investment po na needed po sa acetator production, accelerated vinegar production. So, yung aming acetator kit, which costs 24,375. Wala pa po doon yung mga drum. So, ito po yung mga breakdown niya. So, kailangan natin ng mga food grade na plastic drums, air compressor, mga stainless steel na stock pot, weighing scale, LPG burner with tank, and other supplies. So ang total capital investment po natin para makaproduce po tayo ng accelerated vinegar production is 42,875. Ayan. So yun, proceed po tayo. Meron po akong i-share din sa inyo yung mga nag-avail na po ng aming mga acetator kit. Yung mga natulungan namin sa ibang regions na nagpo-produce na rin ng vinegar using acetator. So panoorin po natin to.
Ay, sorry po. So now po, proceed po tayo sa uh, Business Opportunity Plan or BOP ng pag-produce ng vinegar. Itong computation po na ito is using the acetator kit. So makikita nyo po is yung mga materials, naka-indicate po at corresponding cost per material. Tapos po, ito pong production na to, so this is a total production cost per week. Ayan, so makikita nyo po yung from the packaging materials, so yung plastic bottles na 250 ml capacity. So makaproduce po tayo ng 600 pieces. So which costs 1,800. So ito po nakasulat kung yung ating total cost of production per week
which is 6,599.29. So from that, we can compute the unit cost per bottle, so which is 11 pesos. So our selling price would be 14.3. Yan. So with the investment cost of operation for 1 year, which is 253,000, so mataas po yung ROI niya, return of investment, which is 65%. So within 2 years, mababawi na po natin yung ating investment. Ayan. So ito po yung ating business opportunity plan using the acetator kit. So tandaan po natin, this is a 1 week production po. So yung ano po, share ko na lang din po sa inyo yung mga determination na ginawa po namin, kagaya ng titratable acidity. So this is only a estimation po yung aming ginawa. So this is a quick test method for titratable acidity. So ayan po kung paano po ginawa yung pagkuha ng TA, tsaka kung paano po siya kino-compute. Ayan. So next naman po is yung paano po pine-prepare yung sodium hydroxide solution na may 0.1 normal. So basta ito po ay estimation, mga approximate method lang po siya. So hindi siya ganoon ka-precise. So kasi nasa ano po tayo, nasa production. So ano lang siya. So mabilisan po kasi during production ang pag-monitor. So dapat simple estimation is okay na. Pero ano pa rin, dapat pa rin po nating pa-analyze yung produkto natin kapag na-standardize na natin yung procedure natin, may well-bottled na siya, yon. So dapat talaga ipa-analyze po natin siya. So ito naman po is yung how to prepare the phenolphthalein solution. So you can have naman po this presentation po. You can request po ng presentation po namin. Ayan. So ito pong phenolphthalein solution, this is an indicator. So para malaman po yung endpoint natin na pink color, kailangan natin si phenolphthalein. Kasi kung wala po tayong indicator, hindi natin ma-determine kung ano yung endpoint ng ating titration analysis. Yan po.